isang energetic din na pagbati sa bawat isa sa atin dahil ang Diyos po natin ay dakila. Amen? At ito po ay isang maaraw na umaga. Ewan ko lang po, pero sa tingin ko maaraw lahat dito sa Pilipinas. So, we praise the Lord para sa panahon na ito na tayong muli ay makikinig sa kanyang banal na salita. At sabi nga ng ating MC kanina, napakagandang magpuri sa Panginoon. Amen? Sino po ba yung nag-enjoy na siya ay nagpuri sa Panginoon? Pagitaas po ang kanilang mga kamay at ikaway natin. Ayan, lahat po tayo ay nag-enjoy na nagpuri sa Panginoon. Dahil alam po natin na ang pagpupuri ay isa pong dahilan kung bakit nandito po tayo ngayon. Amen? Pero bago ko po ibigay ang mensahe natin sa umagang ito, samahan po muna ninyo ako sa isang maikling panalangin. Tayo po lahat ay lumuko, mga kapatid. Hallelujah, dakila ka o Diyos, sinasamba ka namin, tinataas namin ang inyong pangalan, Panginoon, dahil karapat-dapat lamang na ikaw ay maitaas, dahil ikaw ay napakabuti sa buhay ng bawat isa. Binigyan mo kami ng hininga, Panginoon, binigyan mo kami ng mga kamay, mga paa, katawan, Panginoon, para po magamit, para po sa ganon ay mapapurihan, mabigyan ng awitin ang iyong banal na pangalan, O Diyos. At sa aming pag-aaral ngayong umagang ito, Lord, pagsakupin mo po ang aming mga puso at isip, bigyan mo kami ng kaunawaan, iniimbitahan namin muli ang iyong Espiritu Santo, Panginoon, na siyang magpatuloy na kumilos sa aming kalagitnaan para ibigay sa aming ugad ang pag-unawa, Panginoon, para mas lumalim pa po at mas lumawak ang aming pananampalataya sa iyo sa pamamagitan po ng aming pag-aaral sa iyong mga salita. Lord, gamitin mo lang ako bilang iyong instrumento at hayaan mo, Panginoon, ang iyong mga anak ay makapakinig ng may kalayaan at may kasabitan sa kanilang mga puso, Panginoon. Pagpalain mo ang araw na ito, pagpalain mo ang iyong salita, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, alam natin na nasa Pilipinas tayo dahil naririnig ninyo ang tilaok ng mga manok. Pero sana po mas nangingibabaw yung ating boses. Okay po ba yung boses ko dyan sa inyo? Okay, so ngayon po, nung nagpuri tayo sa Panginoon, alam natin na kailangan nating magpuri sa Panginoon dahil napakabuti niya. Pero mas palalalimin po natin ang ating pag-aaral para maintindihan po natin kung bakit kaya kailangan nating magpalakpak. Baka akala ninyo pumapalakpak tayo dahil sinabi lang ng worship leader. Or baka akala natin sumasayaw tayo dahil umiindak tayo dahil yung kanta ay mabilis. Kaya parang nakakaindan yung umindak. Pero hindi po yan ang dahilan lamang, mga kapatid. Dahil may mas malalim na dahilan kung bakit tayo pumapalakpak, kung bakit po tayo sumasayaw. At ang unang-unang babasahin natin dyan, mga kapatid, ay sa Psalms chapter 150 verse 6 na sinasabi po niya dyan, mga kapatid, na ang pagpupuri sa Panginoon ay bilin ng Diyos. Kaya sa anumang mga pagkakataon sa ating buhay, kailangan po natin purihin ang Panginoon. Dahil sabi niya, let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Inulit pa ulit. Kaya kapag ang isang bagay ay paulit-ulit na sinasabi, ibig sabihin, importante. Kaya sabi ng ating binabasa, lahat ng may hininga, sumigaw or magpuri sa ating Panginoon. At lahat po tayo ngayon, kung bakit po tayo nandyan ngayon sa ating kinauupuan, ay dahil meron po tayong hininga. At wala pong ibang pinanggalingan ng ating hininga, kundi mula lamang sa Panginoon. Kaya sabi niya, lahat ng may hininga, nararapat lamang na magpuri sa Panginoon. Amen! So unang-una, ang pagpupuri sa Diyos ay isang bilin ng Panginoon. Dahil sabi niya, kung may hininga ka, ikaw ay magpuri sa Diyos. At ang ikalawa nating babasahin, mga kapatid, kailangan po nating maintindihan ito para mas lumalim po yung ating pangunawa sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Okay, in John chapter 4 verse 23 to 24. Can we open that? Sabi ni Jesus sa isang babae, yet a time is coming and has now come. Ngayon na ang panahon ay darating at dumating na nga, sabi niya, kung saan ang mga tunay na mananampalataya
ay magpupuri sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. When the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Ay, bakit? Dahil for they are the kind of worshipers the Father seeks. Ito ang hinahanap ng Panginoon na kind of worshiping. Okay? Ito yung hinahanap ng Panginoon na pamamaraan ng pagsamba sa Kanya. Paano po ba natin sasambahin? Okay, let's continue to verse 24. God is a spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. Bakit po ba nasabi ng Panginoong Jesus na yan? Meron po kasing argumento, mga kapatid, na yung mga sinaunang mga mananampalataya o yung mga tao noon na nauna sa atin, may kanya-kanya silang pamamaraan ng pagsamba. Sabi ng mga Samaritano, sa mga Samaritans, ay dito sa bundok na ito, itinuro sa amin ng aming ninuno na dito kami magsasamba. Pero kayong mga Hudyo ay sumasamba kayo doon sa Jerusalem. Sabi nila, so may kanya-kanyang pinaniniwalaan ang bawat tao na ay doon dapat, ay dito dapat. Kung hindi ka doon nagsamba, yung pagsamba mo ay hindi naaayon sa ating Panginoon. Kaya sinagot ni Jesus, gusto niyang itama na ang pamamaraan ng pagsamba sa ngayon ay hindi na lang kagaya ng pagsamba noon, na kung saan merong specific na mga lugar na itinalaga ng kanilang mga ninuno para sa ganun ay doon sila magsamba. Kailangan doon sila magsamba. Imagine kung ang lugar para ang mga Kristiyano ay magsamba ay sa Jerusalem pa. Imagine magta-travel pa tayong mga taga-Pilipinas para lang sa pumunta sa Jerusalem para makapagsamba sa ating Panginoon. Pero ito po, sinabi ni Jesus, itinaman niya para bigyan ng pagkakataon ang lahat ng tao na makapagsamba. Regardless kung saan sila naroroon. Gusto ng Panginoon, sabi niya, dumating na ang panahon. A time is coming and has now come. Darating ang panahon at dumating na nga ang panahon na kung saan ang mga tao na sumusunod kay Kristo, ang mga tao na gustong magsamba kay Kristo, ay pwede nang makapagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi na kailangan doon sa kung saan yung mga sinabi ng mga niluno nila. Gustong sabihin ng ating Panginoon na ang ating pagsamba sa Panginoon ay pwede nang magsamba ang lahat. Kahit hindi ka Hudyo, kahit hindi ka taga-Israel, pwede kang magsamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Paano po ba magsamba sa Espiritu? Ito po, hindi po natin masasamba ang isang Diyos na hindi natin kilala. Hindi po natin masasamba o mapapapurihan ang isang tao na hindi mo kilala o hindi mo alam ang kanyang kapangyarihan. Kaya kailangan po natin manampalataya, kailangan po natin kilalanin ang Panginoong Jesus, kilalanin ang kanyang Espiritu Santo, magpapuspos po tayo ng Espiritu Santo ng Diyos at kilalanin na ang Diyos na nakakapagligtas ay walang iba kundi si Jesus. Dahil sabi niya, I am the way. Ako ang daanan, ang katotohanan at ang buhay. Walang pwedeng pumunta sa kaharian ng ating Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Kaya sabi niya, kailangan nating sambahin sa pamamagitan ng Espiritu. Kilalanin natin na siya ang Diyos na tagapagligtas, siya ang isinugo ng Diyos para tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. At yung katotohanan naman ay sasambahin natin ang Panginoon ng naaayon sa kanyang pamamaraan. Hindi po sa naaayon sa pamamaraan ng tao o sa pamamaraan ng mga ninuno natin, kundi sa pamamaraan po ng Panginoon. Dahil yan po, sabi niya sa ating binasa kanina, yan ay nakakalugod sa ating Panginoon. Amen? Kaya ano po ba yung pamamaraan ng Panginoon para masamba natin siya ng tama? Paano po ba natin sasambahin ang Panginoon? Amen? Dito po magkakaiba po ang ating pananaw dito dahil nanggaling po tayo sa mga iba't ibang relihiyon. Okay? Nanggaling po tayo sa iba't ibang mga tradisyon. Pero dito po magkakaisa tayo at kailangan nating magkaisa dahil walang ibang magtuturo sa atin ng katotohanan kundi ang salita ng Diyos lamang.
Amen? So hayaan niyo po mga kapatid na sa pamamagitan po ng mga Bible study na ito ay hindi po natin pinapalitan ang inyong mga relihiyon dahil hindi naman makakapagligtas po ang relihiyon. Itinatama lamang po natin kung ano yung mga bagay na akala natin ay tama, pero sa pamamaraan pala ng Diyos ay hindi nakakalugod. Pero salamat dahil pinapahintulutan tayo na makapag-Bible study, kaya salute din po sa mga officers and wardens. Salamat po sa inyong buhay dahil pinahintulutan ninyo na makadalo ang ating mga kapatirang mga PTL sa ating Bible study para mas lumawak at lumalim pa po ang kanilang pangunawa sa salita ng Panginoon. Amen. So, salamat sa Diyos. So ngayon, paano po ba tayo magsasamba sa Panginoon? Nagtataka siguro tayo noon, bakit kayo kailangan pumalakpak ng pumalakpak? Bakit kaya kapag maglilid na ng kanta yung isang worship leader, bakit sinasabi niya, ipalakpak po natin ang ating mga kamay? Ay, biblical po kasi yan. Yan yung mga bagay na gusto ng Panginoon na malaman natin. Kasi sabi niya sa Psalms chapter 47 verse 1, let's go at random. In 47 verse 1 of Psalms, sabi niya, clap your hands, all you nations. Shout to God with crowds of joy. Kaya biblical po ang pagsamba at pagpupuri po sa Panginoon. Ginagamit po natin ang ating mga kamay para pumalakpak. Hindi lamang po dahil sinabi ng worship leader, hindi lamang po dahil mabilis ang kanta, or hindi lamang po dahil may nagsabi sa atin. Ang pagpapalakpak po ay isang instrumento na kailangan natin gawin para papurihan po ang Panginoon. Kaya wag po kayong mahiya na pumalakpak mga kapatid during praise and worship habang pinakantahan natin ang Panginoon. Huwag po tayong mahiya, huwag po kayong tamarin na ipalakpak ang inyong mga kamay. Makikita po natin kung ano ba ang mangyayari kung susundin natin ang pagpupuri ng naaayon po sa kalooban ng Diyos. Ano ang sabi niya sa Psalms 95 verse 1? Sabi niya dyan, come let us sing. Kanina, come let us clap our hands. Ito naman, come let us sing for joy to the Lord and let us shout aloud to the rock of our salvation. Kaya, pansinin ninyo, kapag laging sinasabi ng MC natin, isigawa po natin ang praise the Lord. Ay, kasi may bersikulo yan. Bilin po ng Panginoon yan na kailangan natin kantahan, awitan ang Panginoon at isigaw ang ating papuri sa Kanya. Kaya yan po, ginagawa natin, inaawitan natin ang Panginoon at pagkatapos ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon, kayo naman yung umaawit para sa Panginoon. Kaya yan po ang mga bagay na nakakalugod sa ating Panginoon. And another verse, kung titignan po natin sa 134 verse 2 naman, sabi niya, lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord. So, hindi lang pagpalakpak, hindi lang pag-awit ng ating mga awiting makalangit para sa Panginoon, pati pala yung pagtataas ng ating kamay, mga kapatid, ay ibig sabihin pinapapurihan natin ang Panginoon. Kaya, huwag po tayong mahiya na magtaas ng ating kamay. Kung gusto po nating purihin ang Panginoon at gusto natin na magiging nakakalugod ang ating buhay sa Panginoon, ay itaas po natin ang ating mga kamay bilang pagsamba sa Kanya. Kung sa basketball, nanalo yung manok po, di ba? Yes! Sumisigaw tayo. Pero ano bang ginagawa ng mga nanalo na mga manok natin sa basketball or kung ano mang mga bagay na pinapalakpakan natin sa mundo? Hindi naman sila nakakatulong sa ating buhay. Pero bakit kaya kapag sa Panginoon na, kung magtataas tayo ng kamay, hindi natin maitaas? Siya yung pwedeng magbigay ng kapayapaan. Siya yung pwedeng magbigay ng karanyaan. Siya yung pwedeng magbigay ng kaligtasan. Siya yung pwedeng magpagaling sa anumang nararamdaman mo. Siya yung pwedeng umipo sa mga judge na mahawak sa mga kaso ninyo para kayo ay palusutin o kaya para itrabaho ng maayos with justice ang ating mga kaso. Amen? Kaya ngayon po, kung bakit ito po ang ating pinag-aaralan, dahil gusto po ng Panginoon na maintindihan natin. Akala natin simple lang yung pagpalakpak. Akala natin laro-laro lang yung ating pagtataas ng kamay. Pero meron po yung katuturan at may kapangyarihan yan. Yan po ay bilin ng Diyos.
purihin natin ang Panginoon at itaas natin ang ating mga kamay para sa ganun ay siya ay papurihan. Amen? Another thing, kung titignan po natin doon sa verse 149, verse 3 naman, kung nakapalakpak tayo, nagtaas tayo ng ating mga kamay, umawit tayo ng papuri para sa Panginoon, ay pati pa na pagsayaw. Praise the Lord! Kaya kahit parehong kaliwa ang paa mo, kapatid, ay huwag kang maniyan. Dahil pa kung para sa Panginoon yan, hindi nakikita ng Panginoon kung kaliwa ang pareho ang paa mo, kaya parehong kanan ang paa mo. Ang nakikita niya ay yung kagalakan mo na sumayaw. Dahil sabi niya, let them praise His name. Yung mga tao, hayaan niyo silang magpuri sa pangalan ng ating Panginoon with dancing sa pamamagitan ng pagsasayaw, sa pamamagitan ng paggamit ng mga instrumento, kagaya ng mga tamburin, mga gitara, at kung ano-ano pa mang pwede natin gawin. So yan, ang ating pagsayaw mga kapatid, pagpalakpak at pagtaas ng kamay ay built-in po yan na instrumento na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin para sa ganun ay gamitin natin na magpuri sa Kanya. Amen? Noon, ginamit natin ang ating mga kamay, mga kamao, para sumuntok, para bumugbog, o kaya para magnakaw, o para sumampal, o kaya para kung ano man ang pwede natin gawin pa sa ating kapwa. Yung ating mga paa, yung ating katawan, ginamit natin para papurihan ang demonyo dahil sa kanyang mga kasamaan na inilalagay niya sa ating mga puso at isip. Pero ngayon, sabi ng salita ng Panginoon, tapos na yung panahon na ipinagamit mo ang katawan mo, ang buhay mo, ang sarili mo para sa kasamaan ng demonyo. Pero ngayon na nakakapakinig ka na sa salita ng Panginoon, gusto nang gamitin ng Panginoon ang buong pagkatao mo para siya ay papulihan. At mag-uumpisa yan sa pamamagitan po ng mga parte ng ating katawan. Yung bibig natin, aawit para sa Panginoon. Isisigaw ang kabutihan niya, isisiwalat ang mga nagawa niya sa ating buhay. Amen? Yung ating mga kamay, gagamitin natin pagpalakpak dahil habang pumapalakpak po tayo, sinisira po natin ang kapangyarihan ng demonyo sa ating buhay. At habang itinataas po natin ang ating mga kamay, ibig sabihin yan, iniimbitahan mo ang katagumpayan para pumasok siya sa iyong buhay. Amen? At ang pagsayaw. Amen? Kaya huwag po tayong mahiya na during na kumakanta tayo ng mga awiting papuri sa Panginoon, huwag tayong mahiyang sumayaw. Kahit hindi tayo marunong sumayaw, sige, sayaw lang mga kapatid. Dahil yan po ay nakakalugod sa Diyos. Amen? Bakit po ba tayo dapat magpuri sa Panginoon? Kung bubuksan po natin ang 2 Chronicles chapter 20, verse 22. Okay? Ito po, bakit natin ine-exhort o bakit natin itinuturo na kailangan na magpuri ang lahat ng may hininga? Kasi ganito yan. In 2 Chronicles chapter 20 verse 22, dito natin makikita na ang mga tauhan ni Jehoshaphat, isa po siyang hari sa kaharian ng Israel o sa bansa ng Israel. At merong gustong sumakop sa kanila, napakadami nila. At nanalangin sila sa Panginoon, nagipag-usap sila sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Sabihan mo yung mga tauhan mo na sila ay maghanda. At ang ginawa ni King Jehoshaphat na paghahanda ay sinabihan niya yung kanyang mga tauhan na umawit kayo sa Panginoon. During the dawn, pagtaas ng araw, awitan natin ang Panginoon. At ano po ang nangyari? As they began to sing praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. So kumanta lang sila. Nung una takot na takot yung tauhan, yung team ni Jehoshaphat, ay matatalo kami Panginoon dahil napakadami ng aking kalaban. Pero heto, ang ginawa lang nila mga kapatid, umawit sila, nagpuri sila sa Panginoon. Ano ang ginawa ng Panginoon? Remember yung binasa natin kanina, kung ang mga tao ay magpupuri, magiging kalugod-lugod sila sa Panginoon. At
itong ginawa ni King Jehoshaphat at ang kanyang mga tauhan, nagpuri sila, naging kalugod-lugod sila sa Panginoon. Ano ang ginawa ng Panginoon? Siya ang nakipaglaban at natalo ang kanilang mga kalaban. Amen? At ganoon din po ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. May kanya-kanya po tayong problema. May kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. At ang hirap magpuri kapag marami kang kalaban, di ba? Ang hirap magpuri kapag you are going through difficult circumstances. Ang hirap sabihin na salamat Panginoon, pinupuri kita kung ang dami-daming problema sa ating kapaligiran. Pero sabi ng Panginoon, give thanks in all circumstances. Magpasalamat pa rin tayo sa mga kung ano mang nangyayari sa ating buhay. Bakit niya sinasabi, kahit ba yung negative na circumstances, kahit ba yung mga masasamang nangyayari, Panginoon, kailangan ba namin magpasalamat? Oo, dahil sa pagpapasalamat mo, sa pagpupuri mo sa Panginoon. Alam niyo, kung pinapasalamatan kasi natin ang Panginoon, pinupuri po natin siya. Kaya kapag nagpapasalamat tayo, even in bad times, kikilos po ang Panginoon at aayusin niya kung anumang mga bagay na gusot-gusot po sa ating buhay. Kagaya ng ginawa niya sa mga team ni King Jehoshaphat. Na nung umawit sila, ay nag-set ng ambush ang Panginoon sa kanilang mga kalaban at sila po ay natalo. At ganon din po ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. May mga panahon na tayo ay iniiwan ng mga tao, no? Pagkatapos nila tayong pagkatapos nila tayong gamitin o kaya nakuha nila ang mga gusto nilang kunin sa atin, tapos kapag ikaw na yung nangangailangan ng suporta, ay wala na sila, hindi na natin sila mahagulang. Pero kahit ganun ang pagkakataon, mga kaibigan, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. It is God whom we are going to seek dahil hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Kahit napakatindi po ng pagsubok na yung pinagdadaanan, kapatid, magpasalamat ka pa rin. Dahil habang nagpapasalamat ka, nakakalugod ka sa Panginoon. Amen? There is no other way to win our battles. Wala pong ibang paraan para mapagtagumpayan po natin ang mga laban sa buhay, kundi ang pagpupuri lamang sa ating Panginoon. Dahil kahit na nakikipaglaban ka, kung hindi mo kasama ang Panginoon, kahit napakalakas mo, kayang-kaya mo, akala mo kaya mo, pero hindi mo isinama ang Panginoon, matatalo po tayo. Pero kahit naman napakahina mo, wala kang maipagmamalaki na armas, wala kang maipagmamalaki na talino para matalo mo ang mga kalaban mo sa buhay o para mapagtagumpayan mo ang problema mo. Pero kapag isinama mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pagpupuri, sa iyong pamamagitan ng iyong pagsuko ng iyong buhay, ang Panginoon ang siyang makikipaglaban para sa iyo. Amen? Ang Panginoon po ay maiintindihan niya ang sitwasyon ng bawat isa. Ang langgam, ang nakakaintindi lang sa langgam ay kapwa niya langgam. Ang nakakaintindi sa aso ay kapwa niya aso. Ang nakakaintindi po sa tao ay kapwa niya tao. At dumating po si Jesus bilang tao para ipaalala sa bawat isa sa atin na alam niya ang pinagdadaanan mo, alam niya na mahirap ang iyong kalagayan. Pero sabi niya, anak, naiintindihan kita. Dumating ako, binigay ko ang buhay ko para ikaw ay mapalaya. At ang hinihingi lang po ng ating Panginoon, mga kapatid, ay purihin po natin siya. Alam niyo po, kapag ang mga tao ay hindi nagpupuri, sabi ng salita ng Panginoon, ang mga bato ang magpupuri. At alam niyo, kapag nagpuri ang mga bato, ay ayun, nagkakaroon ng landslide. Imagine kung ang bato ang maglulundag-lundag, di ba? Kung ang mga bato ang sasayaw, ano ang mangyayari? Ay, magkakaroon ng pagguho ng lupa. Kaya tignan ninyo, kapag may mga calamity, ay nagigising ang mga tao, natututo silang mag-praise the Lord. Dahil nakita nila na ay, nakalimutan pala natin magpuri sa Panginoon, kaya ang mga bato na ang nagpupuri. Kaya mga kapatid, huwag po natin kalimutang magpuri sa Diyos. Kahit ano pa man ang sitwasyon natin, kahit ano pa mang mga bagay na ating pinagdadaanan, kahit mahirap po dyan sa bilangguan, pwede pa rin magkaroon ng kalayaan. Kahit sa loob po ng bilangguan, pwedeng magkaroon ng kalayaan. Kalayaan po mula sa kamay ng demonyo.
sa pamamagitan po ng pagtataas natin ng pangalan ni Jesus sa ating buhay. Amen? Purihin po natin ang Panginoon, gamitin natin ang buo natin pagkatao, pati yung ating lahat ng mga pwede natin gawin. Kung noon ay nahihiya tayong tumalakpak, ngayon po, sige, ibigay na natin ng todo. Hindi mo alam kung mabubuhay ka pa hanggang kinabukasan. Kaya live our life as if this is our last day. Mamuhay tayo na kagaya na ito na ang huli nating pagpalakpak. Ito na ang huli nating pagtaas ng ating kamay. Kaya mga kapatid, the next time po na magpupuri tayo sa Panginoon, sana po wala na pong mahihiya na magpalakpak, sumayaw, at magtaas ng kanilang mga kamay dahil ito po ay nakakalugod sa Diyos at ito po ay nagbibigay ng kalayaan sa bawat isa sa atin. Amen? So ito lang po ang ating maibabahagi sa ating ngayon sa umagang ito. At sana po meron po tayong natutunan mga kapatid. Sana po mas lumalim po ang ating pangunawa sa kung ano man ang ginagawa natin sa ngayon na pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi lang po pala basta-basta, hindi lang basta sinasayawan lang natin yung kanta. Ito po ay makapangyarihan na aksyon sa harapan po ng ating Diyos. Amen? So ito lang po ang ating maiiwan sa bawat isa sa atin at sana po ay may natutunan po tayo. So bago ko po ibalik sa ating MC, tayo po muna ay muling manalangin. Hallelujah! Salamat po Diyos sa aming napag-aralan sa umagang ito. Salamat Panginoon dahil tinuturuan mo kami kung paano namin gagamitin ang aming buhay na natitira, ang aming kalakasan, ang lahat ng parte ng aming katawan para po ikaw ay mapapurihan, O God. Lord, tulungan mo kaming huwag mahiya, Panginoon. Bigyan mo kami ng boldness and courage para po sa ganoon ay kahit nandito ang mga kapatirang PDL sa loob ng bilangguan ay magpupuri pa rin sila ng buong-buo, Panginoon, dahil ito po ay nakakalugod sa iyo, O Diyos. Lord, ikaw lamang ang mapapupurihan, ikaw ang aming itinataas, ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.